Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. To continue in reading the Diary of Faustina, we are now on Diary entry 1045. Then some clergymen whom I did not know began to examine me and to humiliate me, or rather what I had written. But I saw how Jesus himself was defending me and giving me to understand what I did not know. Pagkatapos, ang ilang mga kleriko na hindi ko kilala ay nagsimulang suriin at ipahiya ako o salib kung ano ang aking isinulat. Ngunit nakita ko kung paano ako ipinagtanggol ni Jesus mismo at binibigyan sila ng unawa sa hindi nila alam. This is a continuation of the vision and Faustina. The first vision was about the declaration of the Divine Mercy Feast Day every second Sunday after Easter, and then the canonization of Saint Faustina. And then ngayon, nakita naman niya she was already declared a saint, but then she saw certain people, certain priests examining her. Hinihiya daw siya and we know this for a fact that many priests, bishops, cardinals, marami sa kanila ay talagang sinipat or tiningnan si Faustina at sinabing hindi naman yan totoo o ano ba yan, ganun, may mga apprehension. Alam natin yan. Unang-una, halimbawa, noong iniimbestigahan yung buhay pa siya, no? Bawa noon, mga pari din, obispo, yung nagduda sa kanya. Si Father Michael nga, isinabject siya sa psychological test. Ngayon, nung na-institutionalize ng Divine Mercy Devotion, patuloy pa rin yun. No? So, kahit na yan ay in-affirm na ng simbahan, the veracity of the diary, marami pa rin nagtutuda. Nang panahon din na natigil for 20 years or 19 years yung laban ang devosyon, pinagbawal ng Vatican. Yun din yung mga panahon na paano ba? Ano ba nangyari? Bakit pinagbawal? No? Kasi mali yung mga translation. Yung Mother Superior, sinabihan yung isang madre na isulat, i-rewrite yung diary ni Faustina. Kaso mo ang ginawa, kung ano yung tingin niya, dapat lang nakasulat yun. So, may mga inalis na mga salita, inalis na mga entries, at may mga kung anong interpretasyon niya, yung sinulat niya. So, hindi yung as is, well is. So, nung nakarating yan sa Vatican, na-translate into Italian, sabi nila, this diary is not in accordance with the teachings, with the magisterium. So, the devotion was banned. So, maraming mga nangyayari dito, no? Kahit patay na si Faustina, may mga ganun pa rin taong simbahan na
Hindi siya kinikilala at as I told you yesterday, no, ang tawag sa kanila ay yung schists, no? Mga humiwalay sa simbahan. Humiwalay, hindi sa simbahan, no? Humiwalay, hindi nire-recognize ang Santo Papa at nagmimisa pa rin, syempre, kaya nga, ano, pero dalawa kasi yan, yung humihiwalay, yung nasa labas at yung isa naman yung nasa loob pa, no? So, itong mga humiwalay na nasa loob, ibinabanatan nila itong debosyon na to. Si Faustina, kung ano sinasabi nila na vain, no? Wala yung si Faustina, masyadong ginaglorify ang sarili. So, one time nga one of you uh, sent me a link. Nabasa niya yan, ano. So, sabi ko, yan yung mga, ano natin, patid nating mga pare sa simbahan na hanggang ngayon ay they refuse to recognize the Pope, but they still practice the faith and the devotion and yung pananampalatayang Katoliko. Kahit ganun yung nangyari no, na kasi inutusan lang naman si Faustina na isulat yan eh. Para sa atin, maintindihan natin, tapos makita natin, maging batayan natin sa ating spiritualidad. So, sinulat niya yan upon the orders of Jesus. Kaya nung scrutinize yan, diary niya, nakita niya yan kung paano yung mga pare hinuhusgahan siya. But for also how Jesus defended her. At patuloy naman si Jesus pa rin dahil itong Divine Mercy Devotion is Jesus' mission. Trabaho niya to, gawain niya ito. So patuloy siya na siya yung nagmumulat, touching the souls of the priests, giving them more experiences para mas ma-appreciate ang mercy and compassion of Jesus or the devotion itself. No? Like yung testimonies during apostolic congresses, no, from the world hanggang pinakababa, Diocesan Apostolic Congress on Mercy. Yung mga testimonies dyan, makikita natin how Jesus is working to make souls understand this devotion. Siyempre, hindi naman yan pababayaan ni Jesus nga kasi ito ay gawain niya. At gaya nga sinabi ko po, let's continue to pray for these priests, bishops, maybe even cardinals, na hindi pa rin natatanggap ang debosyon ito sa banal na awa. Yung kay Faustina, secondary yan eh. Siyempre kasi creature lang yan. Nilalang lang si Faustina. Hindi masyadong mahalaga yan. Bahagi yan ng kailangan tiisin ni Faustina, yung siya ay hamak-hamakin. Pero yung debosyon, yun yung mahalaga na naiintindihan. Sapagkat ang debosyong ito yung magliligtas sa atin. This is, ang sabi nga niya, no? This is the time of mercy at habang nasa panahon tayo ng mercy, samantalahin natin ito because what would follow would be the general judgment. Mahaba pa, but we do not know when would be the end of this mercy. Mahaba pa naman siguro, no? Maaring abutin, hindi na natin abutin yan. Yung sinasabing judgment day. But then, we will always have our own judgment day. Kaya, mahalaga na patuloy natin iminumulat ang mga kaluluwa, patuloy natin ipinagdarasal ang mga tumatayuwas dito, at patuloy natin nakikibahagi, patuloy na nakikibahagi sa gawain ng pagliligtas or the salvation mission of the Lord Jesus.